Kung mapapansin nyo, tila napapahiya na ito pong kampo nito pong si Alpotera at nitong si LRY aka Small Boy at namumroblema na mga kababayan. Bakit po natin nasabi na namumroblema na itong kampo mga kababayan ni LRY at saka po nitong si Alpotera sa pangangalap ng perma para po mapalaya daw kuno itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi tingnan nyo nag-hire na po sila mga kababayan allegedly ng mga vlogger na palilibutin nila at papasok sa mga bus. Ano po at mga ngalap ng perma doon habang may mga nakasakay na tao. At ito po yung nangyari mga kababayan. Ito po yung kaganapan na nangyari dahil nga kung makikita nyo, yan. Kung mapapansin nyo mga kababayan, meron tayong nakitang video na kung saan etong Tay Kami Naman signature campaign o caravan ni LRY na pinipinance niya sa pamamagitan nitong si Alpotera, ganito na po yung nangyari mga kababayan. Ito, pakinggan po natin. Kasi nakakahiya to. Mga ka-BBM, panoorin niyo itong DDS vlogger. Ito isang patunay na ayaw na ng mga kababayang Pilipino po natin na makalaya pa si Duterte. Na nagpapapirma sa loob ng bus, dinumog siya. Ang daming pumirma sa Tay Kami Naman signature campaign nila. Wala na mga ka-BBM. Makakauwi na talaga ang tatay nilang karton. Finish na. Panoorin nyo mga ka-BBM. Ngayong gabi day sa tanan, ako dahil sa susunod na vlog. Usa ko ka voluntaryo sa pagpangayo. Sa tingin nyo mga kababayan, papayag yung vlogger na yan na voluntaryo siya na ihaharap niya yung mukha niya sa loob ng bus para magpapirma lamang yan? Siyempre, hindi ka panipaniwala yan. Saan kayo nagkatalay? Mga DD-shit, papayag na voluntaryo yung mga yan. Diba, may mga issue nga yung mga yan na nag-aaway-away dahil sa pera. Tapos magboboluntaryo na pumasok dyan sa bus, magmukhang kahiya-hiya mga kababayan, na parang ang dating, talagang nakikiusap na at nagmamakaawa na para lamang pumirma doon sa kanilang signature caravan. Anyway, tuloy pa natin. Pirma diya kaninyo na para pagtabang kay Tatay Digong sa pagpauli diri sa Pilipinas. Unta atuang suportahan si Tatay Digong sa inyong pirma. Dako na kayo ng katabang para aron makauli si Tatay Digong sa Pilipinas. Ang inyong buhaton, pangalan, address, ID o number ID sa inyong ID o pirma. Ano yung kailangan nyo mga kababayan? Alam nyo, kung basta pirma lang, marami talaga po ang dyan. Marami silang mauuto. Magbigay lang sila ng pagkain, bisikleta, e-bike, mapapapirma na nila. Kaso ang problema, pipirma ka na nga lang, ang dami pang requirement. Kung si Presidente nga, kung si PBBM nga mga kababayan, isipin nyo, pinagagaan yung buhay ng mga kababayang Pilipino po natin sa pamamagitan ng digital. Yung hindi na pumipila, ang taong bayan pagka may kukuhanin mga ID or ano pa man mga kababayan, sa online na lang magpipill up. Dito ikaw, bago ka makapirma, ang dami pang hinihingi. Ito, pakinggan nyo pa, yung mga kailangan. Aron makauli si Tatay Digong sa Pilipinas. Ang inyong buhaton, pangalan, address, ID o number ID sa inyo. Pangalan, address, ID at saka yung number ID mo. Paano kung gusto mong pumirma, halimbawa lang, tapos wala kang ID? Hindi mo dala yung ID mo. Kailangan nga ng ID at saka ID number. So, yan mga kababayan yung sinasabi ko sa inyo na isa sa mga scam ng mga ito. Talagang pambubudol po yan mga kababayan. Yan ay pinagkakakitaan po nila. Ang ID o pirma. Pwede ba na ako matuktok ang inyong dughan para sa pag-pirma? Para matabangan na to si Tatay Digong sa pagpauli. Kanya ko may pipirma. Ini supporters of Tatay Digong. Siguraduhon mapagprotekta sa Pwede ba? huwag kaugalingon pamaagi sa mga At saka take note mga kababayan, inamin pa nung vlogger na DD-shit siya. O di lalong walang nagka-interest. Kami ang mga DDE supporters, ma'am. Nakita niyo mo ang ako ang ng sa vlog, personal na vlog. Pwede
di ba? Nahimong pamaagi sa gobyerno sama sa fogging o spraying kung ang isa ka lugar. Wala. Hindi tagapoy sila. So aron maligay sa sakit, Na, anybody? sustained hydration. Wala. Kanunayon ang Wala. oral hydrating salts. Ma'am? O tubig o Dili ma'am. One dugo ma'am, Duterte supporters dugo ma'am. Oh, pinipilit ng tao. Sige mo i-check sa akong vlog. Kay dokumentary man ako ni ma'am, gikan sa pag Grabe mga kababayan, o ganyan na sila kadesperado. Pinipilit na yung mga tao na pumirma. Diba? Nag-aano na po sila. Nagbabasbas na sila. Diba? Kung nung una, nung hindi pa nakukulong si Kibulok, yung mga taga-suporta ni Kibulok na miyembro ng KODT ay nagbabasbas para magbenta ng mga, alam niyo yung ano, yung kinakain mga kababayan. Alam niyo na yun. So ngayon, ang ginagawa naman itong mga DDS mga kababayan, nagbabasbas na sila and then pag walang pumirma, lumalapit sila sa mga tao at inaalok nila na pumirma. papirma ninyo hantod sa pag submit nako ani didto sa ilaha. Tsaka yung iba nagtatakip na nga ng cellphone ng kanilang mukha, wag lang makita sa video. Bawal yan. Siguro itong vlogger na ito, hindi ito mga kababayan nag-aaral ng rules ni YouTube or sa social media. Kasi may bagong ano na ngayon na kapag ka ayaw magpa-video, lalo na kailangan pagka magbibideo ka, kailangan mo ng consent ng tao na ibinibideo mo. Ngayon, kung naiilang yung tao at ayaw magpa-video, dapat wag mo nang ituloy. Saan makakaya? Pwede na mga information. Ah? Wala naman po nila kasi natag ng mga information. So, Okay lang, wa may kung sanay. Okay naman po. Ouch! problema at ideas. Oo. Okay lang. Sorry guys. Okay. Ayan. Kita nyo mga kababayan, nag-iikot-ikot na, pumupunta-punta na sa mga bus. Alam nyo yung pinapakita ni Alputera dito na dinudumog? Putik, ito lang yung mga tao na pinipilit nila mga kababayan na pumirma dyan para lang masabi na marami ang tumatangkilik mga kababayan at gustong magpabalik dito kay Duterte. Pero kalaunan mga kababayan, kita nyo naman, pag inaktwal, wala talaga. Diba? Alam mo, LRY, kung nanonood ka, nako, kung sa'yo, baguhin mo na yung style mo na pagpipinance dito kina Alputera. Kasi, wala, kita nyo mga hinaherd yung vlogger, palpak. Diba, nakikita rin ng taong bayan na talagang nagpupumilit na makapirma para lamang kuno, mailabas daw itong si Duterte, pero ang katotohanan talaga dyan mga kababayan, pinagkakakitaan po nila yan, allegedly. Ano po, tapos ang isa pa dyan, para po talaga yan kay Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, pag nakalagay doon yung mga cellphone number, pag malapit na eleksyon, once na magpapadala sila ng update kay Sara Duterte, madali na yon, pwede nang i-group message. Alam nyo yon? Dati uso yan yung GM. Diba yung GM sa messages? So yun yung pakay nila dyan. Ano po, para makakuha ng boto at the same time, talagang para pagkakitaan din. So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, ng isa pa po dyan, talagang lantaran yung paglapit, pagpasok sa mga bus, alam naman po natin na may Data Privacy Act. Ano po, kapag kayong nasa sa loob ng ID mo, talagang kukuhanin mga kababayan, mukhang mahirap. Diba tayo nga, nag-aalangan pa tayo minsan na maglagay o magbigay ng mga impormasyon ng ating ID. Lalo na mga kababayan, at atin yan. ID natin yan. So ngayon, kung makikita nyo dito, bago ka makapirma, kailangan mo muna ng ID mo at saka yung ID number mo. At saka cellphone number syempre, mga kababayan. So ngayon, yan po yung ginagawa nila. Kaya nga ako, uulitin ko ulit Koko sa First Family. Nako, wag nyo na pong suportahan yung si Small Boy. LRY aka Small Boy kasi allegedly yan po yung nagpipinance dito kina Alputera para mapunan itong mga vlogger na ito na naglilibot-libot para mangalap ng perma. Ano po, at questionin yung nangyari na pag-aresto dito po kay Digong. Pero inyo
Ito yung pinaka-climax dito. Dumidikit-dikit sa First Family kay First Lady, etong si Small Boy, etong si LRY, aka Small Boy, pero tinutulungan niya ng palihim itong kampo ng mga Duterte sa pamamagitan ng pagpipinance dito po kay Alputera at dun sa mga vlogger na naglilibot na yan. Pero alam niyo yung malupit dito, kahit may mga vlogger silang sinugo para maglibot at mangalap ng perma, wala pa rin po may perma. Ano po, kasi nga, ayaw na ng mga kababayang Pilipino po natin na makalabas etong si Digonggong, mga kababayan, dyan po sa dahig. Ano po, gusto ng taong bayan na mabulok na si Digong dyan para pagbayaran yung maling pulisiya na ginawa po niya noon. Ano po, mga kababayan? Anyway, ngayon, punta naman po tayo dito pa sa isang topic na nakita po natin, mga kababayan, na kung saan tila nagkamali ata si Senator Robin Hood Padilla kahapon nung sabihin niya na may hinang kabataan yung mga kabataan ngayon. Tandaan nyo, mga kababayan, ha, pinakamarami ngayon sa mga butante, mga Gen Z, yung mga kabataan. At alam nyo naman, mga kababayan, na ang mga kabataan ngayon ay matatalino kaysa sa kabataan noon. Kasi nga yung kabataan ngayon updated na sa social media, sumasabay sa paglago ng teknolohiya ng ating bansa. Pero mas exciting yung kabataan noon, ng mga panahon natin, mga kababayan. So ngayon, hindi kasi natin pwedeng ikumpara yung panahon noon sa panahon ngayon. Kasi nung panahon noon, wala pa naman social media noon. Wala pa namang mga high-tech na cellphone nung mga panahon na yun. Sa madalit salita, hindi pa ganun katindi yung technology nung panahon po natin, mga kababayan. Kaya talagang ang libangan natin sa lansangan. Ang libangan natin, mga kababayan, yung mga gawain na talagang dala lahat ng katawan, hindi yung one click away. So ngayon, sa panahon po kasi ngayon, since high-tech na nga, ang ating panahon, hindi may iwasan talaga, mga kababayan, na maraming natututunan at maraming nalalaman yung mga kabataan. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Tinawag ni Senador Robin Padilla na mahina ang henerasyon ng kabataan ngayon. Marami raw kasing nagsasabing depressed sila. Pero paliwanag ng isang psychologist, hindi kahinaan ang magsabi ng totoong nararamdaman. Narito ang report. Mga mahihina, ganyan tinawag ni Senator Robin Padilla ang kabataan ngayon. Sinabi niya yan sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa panukalang paglimita sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Kaya nga, 3200. Hindi, 3310 pala, sorry. Tsaka yung Nokia, yung may antena. Di ba yan yung mga cellphone ng panahon natin? Swerte ka na nga lang pag may pag may yung makapal ka, mga kababayan, na Nokia. Di ba? Tsaka swerte ka na nga lang kung ikaw yung kauna-unahan na may touchscreen noong panahon na yon. At saka, mga kababayan, nung panahon po natin, ang cellphone na inabot ko noon yung keypad. Yung Nokia. Yun ang ginagamit natin. Pumupunta pa tayo sa bundok pag walang signal. Pag walang bar, yung signal. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Oops! Natuto kami sa kalsada. Hindi, kasi wala pa naman technology nung panahon na yon. Hindi pa ganun katindi. Yung mga magagandang cellphone, wala pang ang gaanong internet na fiber nung panahon na yon, mga kababayan. Kaya talagang ang libangan natin noon sa kalsada. Laro ng patintero, tumbang preso, sipak, at kung ano-ano pa, mga kababayan. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Giit ni Padilla, hindi raw uso sa kanilang henerasyon noon ang salitang depression, ni hindi nga raw alam ng senador ang ibig sabihin nito. Hindi mo alam ang depress, ano to? Nung naaresto si Digong, di ba, na-interview ka? Anong sabi mo, Senator Robin Padilla? Malungkot, syempre, depress, matanda na si Digong. Tapos sasabihin mo, kahapon hindi mo alam yung salitang depress. Saka, mga kababayan, dapat nag-iingat si Senator Robin Padilla sa pagbibitaw ng salitang ganyan, lalo na. At mayroon pong di ba, mayroong tumalon doon sa may Fernando Po Jr. Station na bata. Di natin alam kung ano yung kwento sa likod nun. Pero, mga kababayan, kung yun ay may kinalaman sa depression, dapat nag-iingat ang isang senador na nagsasalita about po dyan.
Lalo na pagkakabataan yung involve. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Sinungaling? Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Pero nitong Nobyembre, ginamit pa ni Padilla ang salitang depressed nang ibasura ng International Criminal Court ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malungkot na to. Ayan o. Yun po. Malungkot. Siyempre, depressed. Buwelta naman ng psychologist at digital wellness advocate na si Rian Portugues o mas kilala sa Facebook bilang si Your Millennial Psychologist. Grabe ka naman, News 5. Bakit mo naman ibinuking ang pagiging sinungaling ni Robin Hood Padilla? Eh di ba sabi ni Robin, hindi daw niya alam yung salitang yung salitang depressed. Ano yung ginagamit mo lang yung salita pero hindi mo alam? Di ba mga kababayan, ginagamit niya lang yung salita pero hindi niya alam? Marami raw sa mga kabataan noon ang natatakot na magsabi dahil sa anyay katulad ni Padilla na kaysa maunawaan ang nararamdaman, mas hinuhusgan pa raw kaagad na weak. Anya, marami raw katulad ni Padilla ang nagtatago noon sa dilim para sarilinin ang mga problema at magkunwaring okay lang. Sana rin daw ay walang mangyari sa pamilya ng senador para lang maunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng depression. Paliwanag naman ng isa pang psychologist na si Elizabeth Pineda, maituturing pa ngang mas malakas ang kabataan ngayon dahil aminado sila sa kanilang nararamdaman. Hindi raw ito kahinaan. Lumalabas na mas strong ang mga kabataan because they don't see these mga simptomas na kahinaan. Because they're being honest, as matapang nilang hinaharap ngayon itong condition na tinatawag nating depression. Sa kabilang banda, nababahala pa rin ang senador sa masamang epekto sa kabataan ng labis-labis na paggamit ng social media. Ito raw ang dahilan kung bakit pinag-aaralan nila kung dapat na ba tayong tumulad sa ibang bansa na naghigpit sa paggamit ng social media sa mga minor de edad. We put a certain age. Mine is 16 years old. Senator Panfilo Lacson, I think, is 18 years old. So we are really pushing for this. Pero mga kababayan, kung gagamitin naman sa mabutit maganda yung social media, kasi yung iba ngayon ng mga magulang ginagamit yung social media para turuan ng maayos yung kanilang mga anak. Alam nyo, sa totoo nga lang mga kababayan, nagugulat nga minsan ako doon sa mga pamangking ko kasi alam nyo yung mga car crane, yung mga bulldozer, mga di ko alam tawag doon, pero alam nila tawag doon. Because of social media, mga kababayan. Kaya nga, sa totoo lang, kung gagamitin naman na maayos yung social media and then tututukan ng mga magulang yung kanilang anak, okay naman. Wala namang problema. Kaya lang naman kasi nagkakaproblema yung social media dahil sa mga katulad ni Senator Robin Padilla na hindi marunong umintindi. Pero ang kumpanyang Meta na humahawak sa Facebook tutol sa pagbaban sa kabataan. Karapatan pa rin daw kasi nila na magkaroon ng access at boses sa social media. May mga patakaran din daw naman ang Meta na pumoprotekta sa kabataan. We do think that the need for a ban is not there, given that the children have a right to access digital platforms. However, we want to make sure that they are protected, especially children above 13 have the right to participate and be a voice on platforms. Gate naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, baka mas delikado pa kung iba ng kabataan sa social media. Ang pinakamaigi raw, the best weapon that I have when combating scams, misinformation, disinformation is an informed citizenry. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Tsaka sa totoo lang mga kababayan, ito kung titingnan nyo pong mabuti, ang mga kabataan ngayon, mas mulat lalo na sa usapin ng politika, nakikita nila, nasusubaybayan nila through social media, yung ginagawa ng mga politician. Kaya nga mahirap nang linlangin at lokohin ngayon yung mga kabataan lalo na nung mga trapo na politiko. Kasi kung makikita nyo, kita nyo naman, nung 2025 midterm election, natikman at nakita ninyo kung gaano kalakas yung Gen Z. Diba, mas maraming mga kabataan na nagparehistro bagong eleksyon nung 2025. Dahil nga, gusto na nilang makilahok mga kababayan
sa usaping pampolitika at gusto na nilang pumili ng mga maayos na kandidato. Biruin nyo, napatunayan natin yan. Kina Kiko Pangilinan, Bam Aquino, na hindi naman talaga lumalabas yung gaano yung pangalan sa mga survey. Pero kita nyo naman, nung bumoto na mga kababayan at sumuporta sa kanila, yung mga kabataan, kita nyo kung gaano kalaking boto yung nakuha ng mga yan. Ano po, kaya nga hindi natin pwedeng ismulin at sabihing mahina yung mga kabataan ngayon. Ano po, dahil nga matatalino na po ang mga kabataan ngayon, mga kababayan, unlike noon kasi nga wala pa namang social media nung panahon na yon. Ano po, so ngayon, ang isa pa dyan, mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, maliwanag din naman na yung salitang ginamit din ni Robin Padilla. At alam ni Senator Robin Padilla yan, siguro nag-aanu-anuhan lang siya, nag-uunggoy-ungguyan lang siya, mga kababayan, na sinasabi niyang hindi niya alam yung salita na yon, pero alam niya yan kasi ginamit niya yan nung naaresto etong si Digong lalo na nung pinag-uusapan yan, mga kababayan, nung November. November 28, 2025. 'Di ba ginamit niya yung salita na yan? Lalo na nung bumibisi-bisita siya diyan po sa Dahig. So ngayon, ang pinakamasaklap dito, nakita nyo kung gaano kasinungaling etong si Senator Robin Padilla. At saka biruin nyo, kare-recover pa lang nila sa pagiging Chinador nila, gumagawa na naman sila ng mga eksenang ganyan. Diba na kung saan, puputaktihin na naman sila ng mga kabataan. Kasi ikaw ba naman sabihin mo na mahina yung mga kabataan ngayon, di maraming nagalit sa'yo na mga kabataan. Diba mga kababayan, ngayon kung titingnan nyo, nagsalita din yung iba mga mambabatas at sinabi sa kanila, tulad mga kababayan, nito pong representative ng Gabriela Party List at yung representative ng Kabataan Party List. Ano yung sabi nila, mga kababayan? At sagot nila kay Senator Robin Padilla, sabi dito, ang depresyon at iba pang suliran na yan sa kalusugan ay hindi imbento ng bagong henerasyon. Matagal na itong umiiral, ngunit noon ay nababalot lamang ng katahimikan, stigma at kakulangan ng kaalaman, hindi kahinaan ng pag-amin sa mental health problems. Sa katunayan, tanda ito ng tapang, ang tapang na kilalanin, unawain at harapin ang sariling pinagdaraanan. Sabi naman ni representative ko, totoo ang mental health crisis. Di siya problema ng individual lang. Dapat tugunan ito ng gobyerno kaysa maghugas kamay. Mga kababayan, kasi yung ginawa ni Senator Robin Padilla, maliwanag na hugas kamay yan, mga kababayan. Hindi natin pwedeng ikumpara yung sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon. Dahil nga, mga kababayan, lagi ko naman sinasabi sa inyo, yung mga kabataan ngayon, marami nang alam. Lalo na at tumitindi yung teknolohiya dito po sa kasalukuyan. Ano po, kumpara nung panahon po natin na kung saan, kaya nasa salansangan tayo dahil wala pa namang gaanong high-tech na cellphone nung mga panahon na yon. Siguro mga kababayan, yung iba sa inyo, maintindihan yung sinasabi ko na ang isa sa libangan lang natin sa cellphone nung mga panahon na yon ay yung laro na Space Impact. Alam ko, alam nyo yan. Yung mga nakakaalam dyan, alam ko, alam nyo yon. Na isa sa libangan natin nung panahon na yon, sa 3310, yung Space Impact. So doon lang tayo, mga kababayan, na nakakapanatili sa bahay kapag nilalaro natin yung laro na yon. Pero sa panahon ngayon, marami nang pwedeng gawin. Marami nang pwedeng malaman ang mga kabataan. Kaya nga hindi pwedeng sabihin na mahina yung mga kabataan ngayon. Kasi nga, mas marami na pong matatalino na mga bata sa panahong ito ngayon. Ano po, ewan ko kay Senator Robin Padilla kung bakit niya nabitawan yung salita na yun. Baka nakakalimutan niya na sa panahon tayo ngayon na kung saan marami na yung Gen Z na kinakailangan nila tuwing eleksyon. Diba? Lalo na ngayon. Pagka malapit na naman ang 2028 national election, marami na naman na mga kabataan na magpaparehistro at buboto ng mga politiko. Diba? Kaya nga wag sana maliitin ni Senator Robin Padilla yung bagong sibol na mga kabataan ngayon at sasabihin niya na mahina. So doon naman sa mga kabataan, tandaan nyo yung ginagawang pangmamaliit sa inyo ni Senator Robin Padilla. Dapat pagdating ng 2028, wag nyong iboto etong sina Sara Duterte at etong kampo ni Senator Robin Padilla kasi minamaliit pala yung mga kabataan.
at kaplastikan lang pala yung pagpapakita nila ng kabaitan sa mga kabataan. Ano po, so kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan, mga kababayan, sa usapin po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.